Okay, magandang umaga po sa ating lahat. At good morning po. At sa ngayon po, I would like to share something sa ating lahat. Na-realize ko po ngayon na it's not on our calendar. Whatever it is na hinihiling natin sa Panginoon, minsan meron tayong ganito, tandaan po natin na mas alam ni Jesus ang makabubuti sa atin kesa doon sa inaakala natin, alam natin makabubuti para sa ating mga sarili. Dahil ang Panginoong Kristo ay Diyos, siyang may control po ng lahat at alam naman natin, gagawin niya mga bagay-bagay na alam niya makabubuti para sa kanyang mga anak. Okay, lahat po ng tao, creation niya, lahat ng mga tao nilalang niya, pero hindi lahat anak niya. Yung mga naglagak lang sa kanya ng tiwala through the finished work of Him sa cross, ayun ang mga anak. At tayo po, yung mga born again believers. Okay? So, sa morning pong ito, nais ko pong hikayatin po tayong lahat na lagi nating tatandaan that Jesus is always in control. Hindi po siya nagkulang at hindi magkukulang kahit kailan. Ang Lord po natin, protected niya ang mga anak niya. Meron pong sitas sa Biblia na kung saan sinasabi, ni minsan, hindi ko nakitang na malimos ng bread o ng tinapay ang mga anak ng Diyos. Totoo po yan, sapagkat hindi lang po bread ang pagkain natin, burger, McDo, sa biyaya po ng Panginoon. Tandaan po natin, lahat ng meron tayo galing sa Lord Jesus. We don't have anything on our hands, on our property na hindi pag-aari ng Panginoon na binigay sa atin. Okay? Through His goodness, through His grace, tayo po ay binibiyaan ng Lord ng mga bagay na ganito. Okay? Because He is good, gusto niya maging masaya po tayo lagi sa buhay po natin. Ayun po, marahil alam naman natin yung mga katotohanan nito, pero sometimes madali kasi tayong, since mga subjective po tayo, madali tayong maapektuhan ng mga nangyayari sa paligid. Tulad niya kanya, may isa po tayong kapatid sa Lord na yung kapatid daw niya itinakbo kagabi sa ospital nga dahil sinumpong yata yung diabetes or something. Bata pa, wala sa edad yan, no? Sabi ko, ay, pagpapay natin yan. Tinanong ko, yung kapatid mo ba anak na ng Diyos? Hindi pa nga. Pero kagabi daw, ginamit niya yung pagkakataon para makapagpatotoo doon sa kapatid niya tungkol kay Lord. Sabi niya sa kapatid niya, ang Panginoong Jesus nagpapagaling. Pero mas maganda pagalingin ka muna niya spiritually. Meaning, you have to be born again, sabi niya. Nakinig naman din yung kapatid niya and sa gitna ng pinagdadaanan ng kapatid niya, makinig po mabuti, doon niya ipinahayag ang gospel. Minsan yung mga unbeliever, dadaan muna sa mga kailangan tang dumaan sa mga ganyan para doon tayo makapasok. Kasi talaga makikinig sila eh. Desperate sila to hear it. Pero minsan nakakalungkot man yung sa mga ganung sitwasyon, doon sila nakikinig. Dahil pag yung oras nila doon sa kanilang kamay, hawak nila, dinededma lang nila yung gospel, di ba? Ganyan po talaga. So yan, pero tayo mga blessed, mga anak na po tayo ng Diyos. Yung pinaka-importante nangyari, na born again tayo, tapos, ayun, pinagaling ang mga kasakit natin, bless din tayo mga blessings para maging blessing sa iba. At sabi ko, kung may kailangan kayo, yung bill sa hospital, makatulong ng mga kapatiran namin na makatulong naman kami, di ba? Sa biyaya ni Lord, okay naman na po. Baka makalabas na rin daw within the week. So, ganoon. Mga bagay sa buhay natin, minsan, oh Lord, ba't ganoon? Pero we don't have any right to question God. We don't have any right to question Jesus. Ba't ganito, Lord, ang buhay ko? Ba't nangyayari sa akin to? No. Don't do that. Don't do that. He's in control.
Jesus is God. He knows everything. Tayo po, mga limitado lang tayo. Diba? Siya Diyos. Nakita na po niya from start to finish. All we have to do is to trust Him. Oh Lord Jesus, I trust you. Not on my calendar, but on your calendar, Lord. Diba? Yan ang ano ng Panginoon sa atin. Hamon na ibinibigay niya to have more faith in His finished work. Kasi nandun na sa krus lahat yan. Kompleto na eh. I remember this one lady, kapatid din natin sa Lord. Nung kasagsagan ng bagyong Ondoy, kinabukasan nung Ondoy, lahat ng ibang mga churches, yung iba nag-postpone eh. Kami nagtuloy lang kami. Sumikat naman na yung araw ka namin. Nag-gather kami. We gather. Yung isang, nag-testimony yung isa. Maganda yung sinabi niya. Ang dami niyang pinagdadaanan during that time. Ang dami niyang pinagdadaanan. Tinawag siya ng isang pastor na mag-testimony. Pumanik po siya doon sa pulpit. Hindi siya nagsalita ng matagal. Tumingin lang siya din sa amin. Hindi siya nagsalita ng matagal. Tapos lumuha ang mga mata niya. Umiyak siya. Sabi niya ganyan. Ang dami kong pinagdaanan sa buhay ko. Ang dami kong pinagdaanan. Mas humugot siya ng malalim na hininga. Kami naman talagang, since brown out pa nga noon, di ba? Kasi yung Ondoy nga. Brown out pa. Walang kuryente. Pero kahit na walang mikropono and all that, damang-dama mo yung paghugot ng hininga niya. Isa lang ang ginawa ko. I look to the cross. I look to the cross of Jesus. O, pag pilosopo naman, nasaan bang cross? Titingin ako sa cross, ganun ba? Hindi yan ang ibig niya sabihin. Ibinalik niya lahat doon sa cross ni Jesus. Kasi nasa cross po ang pagpapala nating mga believers. Kaya tandaan nyo, sa Bible, sa 1 Corinthians 1:18, di ba sabi niya, the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are saved, who are being saved, this is the very power of the Lord God Himself. Kamangmangan ang krus sa mga hindi mananampalataya. Pero sa atin na mga ligtas na, that is the power of God Almighty. Okay? So, pag believer ka, I want to encourage me, myself, and each every believer, hindi tayo pababayaan ni Lord Jesus Christ. Tayo ang kanyang priority. Tayo ang kanyang apple of the eye. We are His bride. He loved us very much. He loved us. He continue to love us. And He will love us. Walang katapusan. Highly favored and greatly blessed po tayo. Pinagdadaanan, abay meron. Meron pong pinagdadaanan. Sino bang walang pinagdadaanan and all that, no? Alam niyo, sana wag matuloy yung ano. Meron daw ngayong batas na ipapatupad na bawal na raw mag-vlog sa labas. Kasi yung mga na-vlogger daw na ngayon na nag-vlog ng mga places like dito sa Avenida, like dyan sa Sampaloc, di ba? May nakikita ko, naglalakad ako dyan, nag-vlog eh. May mga dalang ano. Yan, para magiging bawal na raw yung kasi tungkol sa privacy. While tama rin naman yun, pero sana ilimit lang naman ang batas. Kasi ito, nag-vlog din tayo ng ganito. And I declare in the mighty name of Jesus, tulungan niyo akong manalangin na huwag maapektuhan itong ministry natin dito. Kasi parang pinasukan na naman ng batas eh. Wala nang grace, di ba? Yun ang ibig ko sabihin. So, lahat na lang talaga, no? Basta, patuloy tayo sa gawain ng Lord. Importante dito sa YouTube, magpapatuloy ito. Dahil ang kabutihan ng Lord, unlimited po sa atin. So again, marami pong salamat. Again, tandaan po natin, marami pong pinagdadaanan, pero tulad nung that one lady told us on that congregation after the Typhoon Ondoy, matuto tayo sa sinabi niya, let us look on the cross. Focus on the cross. Live the cross of Jesus. Dahil sa cross, tapos na po lahat. Nandun na po ang pagpapala natin. At pagpapalain tayo forever, hindi tayo magkukulang. Thank you. God bless.